This is an act of disrespectfulness sa Panginoon. Okay? So, mga katuran, sunod pa sa messages to the young people, page 69, sindari. We should ever remember that we are the Lord's property. Never mayara kita. Ang gusto natin iya, ang kusog natin iya, ang talent natin iya, ang kapasidad natin, ang tanan, everything, nga sa atin, halin sa Diyos mga kauturan. God surrendere, and that we're to honor Him with soul, body, and spirit, which are His mga kauturan. Ang muling purpose nila sa Ginoo. Mas kalang ka, Sister White. Pasidunggan natin ng Ginoo, sa tanan nga may ara kita, sa bisan ano nga may ara kita mga kauturan. Ito ang kadua nga punto. The sin offering God, okay? Naginhatag natin sa, naginhatag sa mga katawan sa Diyos, okay? Indigid na balatunon o indigid babatog sa Ginoo. Okay? Yan malakay style, silindari, the priests were offering blind, lame, and sick animals on the altar. These were worthless sacrifices, unacceptable to God, even for the earthly governors. Okay? Mga auto, damo, subong. No? Saan naghihimo ka ngayon sa gihimo sa mga Israel sa mga panahon? Ako nadumdaman ng isa ka short story, istorya na panagit, simpleng istorya. May isa ka iloy, nagluto sa sanduha ka cake mga otod. Sa pagkaluto niya sa isa, okay, binutang niya sa table, pagkatapos nagluto pagit sa isa, ito karoon kaya iloy na naligo. Pagtapos siya paligo, nakita niya nga nanimaho na panimawaan niya ang isa ka cake mga kauturan. Okay? Siling isang bata niya, may mama, ano niya tanengkin niya, dalota na anak sa iglesia. Kaunon na ng isa, ang isa dalota ni. Sa isang bata, yan niya, may isa, ang nga kaunon mo. Ang namin pagluto wala. Yang isa, dalon niya sa church. Siling isang bata, di ita niya, kami. Sa ato ni pastor. Okay. So, ginatag mga kauturan ang cake sa pastor. Pero mga kauturan, doon distansya kami ang pastor. Pero nakapanimahawa ng pastor sa batok nga mga kauturan. Sunod-sunod sa sinidiri. Offer it now unto the governor. Okay? Will he be pleased with it? Ihatag natin ini atong salin. Okay? Ihatag natin ang mga butang na hindi tagadi gusto nga mangin aton. Okay? Malipay pala atong Pangulo, malipay pala atong Pangulo. Malipay pala ang Diyos mga kauturan. Kung tagaan natin ang Diyos mga utod. Sang wala, tanang ginakinahanglan. Brad, kato ko sa balay, kaya ihatag ko ito, may ilugatag ko ito sa iyong pag-abot dito. Ano brado? Bilato brado, Google man gamit kasi niya. No? Base kung magamit pa rin gamit na. Iway pa man rin gamit, hindi ka man rin. Kasi mga utod daw mga nang nakatabo, no? Okay? Mga utod, damo kanon sa mga tao nga naghahatag sa Diyos nga salin o konsikanhan o third hand mga kauturan o hindi na magamit mga kauturan. Pero ang Diyos ulit na ko, naghatag niya sa Diyos sa tao. Ginhatag niya si Jesus Christ. So nasa ginamdugan na rin ni Sister White sa The Great Controversy, page 622. Many are content with the superficial knowledge, but such will never be preferred to stand in the day of judgment. Mahutod. Dalog-dalog ta ang paghahop kag ang pag-intindi sa pulong sa Diyos. Kag hindi lang pag-intindi mga kauturan, but what we have learned, what we have studied mga utod, i-apply gid natin mga kauturan. Kay dira kita makapamuot kag makapalipay sa aton Ginoo. God deserves our best devotion, not half-hearted worship mga kauturan. Okay? Bisa may mga tao nga worship na dinay lang na routine. Kaya amo niya mo Sabbath keeper ko, Sunday keeper ko, balik-balik kayo sa church. Regular kaya nga church goer mo. Pero mga utod hindi na siya amo lang na mga kauturan. Okay?
So the true worship comes from reverence and relationship. The people in Malakay's day, mga kauturan, lost sight of who God is. Okay, when we lose a sense of God's majesty, our worship becomes routine and meaningless. Kita niyo mga kauturan? Yun yung nag-worship ng tabla kiti. Amo din may membro na sa singa church. Okay, balik na na. Kung pamati pa ulit pagkatapos, hindi ba natin nagipusoon? No? Gawad sa kita sa Diyos mga kauturan nga wala sa balatyagon. No? Pantawag ga-worship sa Diyos nga wala sa Espiritu. Mga kauturan, wala influence, wala abiding presence ang Diyos nila sa kalipuson kag sa una-una. Mga kauturan, that kind of worship is unacceptable sa Diyos mga kauturan. Okay? Sila pa ni Charles Spurgeon. So, there is no worship of God that is acceptable unless the heart is in it. Oh? So, kinahanglan ang tagipusoon mga kauturan. Better a heart without the words than a words without a heart mga kauturan. Okay? Doon man ang mga tinaga, maalam ng mga halambalano, mga puno na ideya, ano dira. No? Pero mga kauturan wala man sa buhat. Hindi na siya mga kauturan. Okay? So, literally, worship is not just in our rituals or offerings. It is in the attitude of the heart, mga kauturan. Okay, liwat, gindugang sa isa evangelist, worship is giving God the best of all He has given you. It begins in the heart and shows in how we live, mga kauturan. So, as we worship God, as we learn, mga kauturan, sa will of God, mga kauturan, be sure nga initanan mabutang sa buhat. Ini tanan makita sa atong kinaugali. Ini kinaiya ni Kristo nga Diyos na makita sa atong gawin mga kauturan. Hindi lang mga utod kung alaw nga yung simba. Okay? Pwede mga utod. Nga kung Sabado, Christians kita. Okay? But the rest of the days mga of the week mga kauturan, hindi kita Christians. Pwede hindi. Kaya guro no? No? Pagka Sabado wala makita na gabakong kita, ga-Amerikana kita, ga-formal attire kita. Kung bisa pa po sa sumilin ba daw halos taiman mo, kay kadugay magpungko, kalibdong gid, sagrado gid. Oh? Pero pagbuot sa balay, amo ba nakita sa gihapon mga kauturan? Amo ba na sa gihapon nila katawan sa Diyos? Okay? Mga kauturan, God will be honored with with us. With us. Okay? Kung hindi man kuno magpasidubog ang katawan sa Diyos, pwede makaimbento ang Diyos. Pwede makaimol sa Diyos sang grupo o tao na makapasidubog sa iya. Okay? So in the Lord will be magnified in the border of Israel. Kung silingon, hindi lang taga-Israel ang makahatag worship siya, unong siya mga utod, admiration siya, but bisan pa dira mga utod sa border, kung silingon, even other people, God can use them mga utoran sa pag-worship, sa matuod o worship nga may tagipusoon. Whether it's people who know Him or not, God's name will be magnified. He can raise up faithful worshippers even from the stone mga utoran, but He calls us to be part of that global testimony of worship. Nami maging mga kauturan, kung part kita sa worship, mga utod, ma-feel natin ang kalipay. Hindi lang just actually nagkakalipay, but even ourselves nagkalipay kita. No? Kaya ang pagpasalamat mga kauturan, balat siya kung na Diyos nun.